Kumusta, mga ka-movie enthusiasts? Ngayon, ating pag-usapan ang pinakabagong pelikula ni David Fincher, walang iba, ang The Killer. Ang movie na The Killer ay naglalahad ng isang detalyadong ala documentary-style film tungkol sa isang bayarang hitman na kinakaharap ang mga consequences ng isang hindi inaasahan at bihirang pagkakamali sa kanyang parte. Ang maingat o masasabing mabagal na pacing ay nagbibigay sa atin ng sulyap sa isip ng isang perfectionist na tao, at ang atensyon ng plot sa mga detalye ay sumasalamin sa maingat na kalikasan ng pangunahing tauhan. At nakakasisiyang makita kung paano iwasan ni Fincher, at ng manunulat na si Andrew Kevin Walker, ang tukso na palambutin ng pangunahing tauhan. Ang kwento ay tungkol sa pagbabagong loob at redemption arcs, ngunit sa isang subversive na paraan. Binibigyang liwanag nito ang pagka-imposible ng pagiging isang walang emosyon at kalkuladong personalidad bilang isang tao. Mahusay na ipinakita ni Michael Fassbender ang kanyang talento sa pagganap bilang ang pangunahing tauhan, na bagamat maraming alias sa buong palabas ay walang totoong pangalan. Mapapansin ang bahid ni David mula sa Prometheus, at buong puso si Fassbender sa pagganap bilang isang malamig na assassin. Ang mga kasamang aktor, kabilang na si Arliss Howard, Charles Parnell, at Tilda Swinton, ay sumisinag din sa kanilang mga scenes, ngunit ang kabuoang palabas ay tila isang one-man show. Ang malamig na atmosfera, at matulas na approach ng pelikula, ay maaaring hindi magustuhan ng lahat, lalo na't ang pangunahing tauhan ay mahirap suportahan, dahil sa kanyang kawalang moralidad. Isa itong matapang na pagsusuri, at ang pagganap ni Fassbender ay nagdaragdag ng iba't ibang dimensyon sa karakter, at ginagawang kakaiba, nakakatakot, at kasabik-sabik na mapanood. Ang movie na ito ay isang patunay sa kasanayan ni Fincher bilang isang direktor. Ang cinematographer na si Eric Messerschmidt, kilala sa kanyang trabaho sa Gone Girl, ay nag-aambag ulit sa mga creative na shots na masisilayan sa pelikula. Ang paggamit ng Paris bilang background, kasabay ng maingat at slow-paced na stakeout scenes, ay lumilikha ng isang nakakabighaning immersion sa tunay na mundo ng mga hitman. Ang kolaborasyon ni Fincher sa kanyang mahusay na team ay nagsisiguro na ang pelikula ay puno ng teknikal na kahusayan. Ngayon, pag-usapan natin ang soundtrack at sound design. Ang mga madalas kasama ni Fincher na sina Trent Reznor at Atticus Ross ay nagdadala muli ng kanilang husay. Ang paggamit ng musika ng The Smiths ay nagdadagdag ng lalim, luwag, at nagpapagaan sa konting deadpan humor na mahahagilap sa pelikula. Nakakabilib kung paano ang sound design ay nagdaragdag sa realism na nilalaman ng kwento. Ang pagbibigay din sa detalye ay umaabot sa sound design na nagbabago depende sa POV ng camera, na nag-aambag naman sa immersion ng manunood. Malaki ang epekto at halaga sa entertainment industry ng The Killer. Sa kabila ng madilim na paksa, ang pelikula ay nagbibigay sorpresa ng mga sandali ng katuwaan. Ang mga beat na tungkol sa pekeng pangalan ng hitman, na mula sa mga sikat na sitcoms noong araw, at ang komentaryo sa ating kasalukuyang mundo ng comfort at convenience, na nagbibigay daan sa isang assassin na matapos ang kanyang misyon, dahil ang mga tao ay sobrang abala sa ibang bagay, ay isang ideya na parehong nakakaaliw at nakakatakot. Tama nga, at bagaman maaaring may mga manunood na hindi komportable sa mga aksyon ng karakter, ito ay isang nakakapanibago na pagliko mula sa mga trope ng spy thrillers.
Ang pagmamadali ng pelikula patungo sa huli nitong bahagi ay maaaring maging isang maliit na pagkakamali, ngunit sa pangalawang panonood, ito'y tugma sa walang balahurang approach ng pangunahing tauhan. Sa pangwakas, ang The Killer ay isa na namang tagumpay ni Fincher. Ang pelikula ay nagtatanong sa atin kung ang mga tao tulad ng assassin sa The Killer ay kayang na bang ilayo ang pagkatao para makumplito ang trabaho. At, sa extension, kung ang ilang mga bihasang hitmanter ay nasa tabi natin, at wala tayong kaalam-alam. Sa nakakatakot na kaisipan na yan, amin kayong iiwan. Ito na ang pagtatapos ng aming pagsusuri sa movie na The Killer. Ano ang iyong opinion sa pinakabagong palabas ni Fincher? I-share mo sa comments at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa iba pang diskusyon sa pelikula. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Maligayang Maligayang panunood! panunood!